Okay. Ulitin ko po, gawin niyo ito sa pag-alaala. So ito hindi literal. Ang tinapay na ating kakanin, ay simbolo. Hindi ito nagiging aktwal na katawan at buto. Para sa bago. At yung ubas ay hindi ito naging aktwal na dugo. Ito'y inaalaala lamang. Amen? Hindi tama yung turo ng Katoliko, yung tinatawag na transubstantiation, na yun daw tinapay ay nagiging aktwal na buto at kamay, yung laman, at yung ubas ay nagiging aktwal na dugo. Hindi po yun. Sala po yun. Inaalaala lamang. Ano? At saka maliwanag sa Bible, si Kristo ay nagkatawang tao, hindi nagkatawang tinapay. Amen? Yan ang mababasa natin sa Bible. Si Kristo ay nagkatawang tao, hindi nagkatawang tinapay. Ano yan? Si Mada? Hindi ganun. Hindi ganun. Sala yun. At saka misa, wala sa Bible. Si Kristo ay minsan lamang inihandog. At yun ay magpakailanman. Nauulit-ulit natin siyang panuurin, pero hindi nauulit-ulit yung aktwal na kaganapan. Walang part 2 of the Passion of Christ. Si Kristo ay minsang inihandog at yun ay magpakailanman. At ang talab na yun ay magpakailanman. Amen? So, mali ang misa, mali yung transubstantiation. Itinutuwid po natin yan sa ating banal na hapunan. Napakarami kasing mali na itinuro sa atin. Kaya biyaya yung makilala natin ng tama, kayo magpasalamat. Tayo nakakilala ng tama at patuloy na itinatama. Hindi ba kayo natutuwa doon? Na tayo nakakilala ng tama at patuloy na itinatama. At magpasalamat din tayo na tayo masayang itinatama. Ang mahirap na yan, ikaw pa ang masama ang lasa. Ikaw pa yung tampong kulangot, tinatama ka na nga. Hindi ganun. Amen? Yan ang dapat nating maintindihan. So, ang ating ginagawa ay banal na hapunan. Ano ho? At nais ko rin pong ipaalaala na nagbabanal na hapunan ay iglesia. Iglesia. Ano ho? Pag sinabing iglesia, hindi yan gusali. Yan pa ang dapat nating naiintindihan. Ano bang napakaraming doktrina na dapat nating nababalik-balikan? Mga aral na nagpapatibay ng ating pananampalataya. Sa doktrina ng church, anong alam natin? Diba? Ay marami naglipa ng iglesia kuno. O ay pangalan pa lang iglesia ng Diyos, ang suhay ng katotohanan. At ang haligi. Yun, yung haligi namatay na. Iglesia ni Kristo. Ano ba iglesia? Sino ba nagtayo ng iglesia? Iba yung iglesia sa nasa ilang. Ang idea yun, assembly. Pero iba yung iglesia nasa ilang kaysa iglesia mismo itinayo ni Kristo. Ang palabas ng Sabadista, wala pang itinatayo si Kristo ng iglesia, sila'y naando na. Sila yung iglesia sa ilang. Kaya pala nakakailang yung mga yan. Ano? Sala. Ang idea kasi ng iglesia sa ilang, ang prinsipyo, sila ay may assembly. Pero yung church sa New Testament, si Kristo ang nagtayo mismo. At siya ang tumubos, siya ang ulo. At ito ang maganda, ang tunay na iglesia, ang kaanib, palangit pag namatay. Ano? Sila'y ligtas. Kaya sabi doon sa Acts chapter 2, verse 37, bilang intro lang, mga batid, kailangan ko mag-intro. Dahil inintrohan na tayo ng kanta eh. Amen? Inihanda tayo. Okay, kailangan ko mag-intro na malutong-lutong. Okay, ngayon, sa Acts chapter, pakilagay nga sa English, Acts chapter 2, verse 47, 47. Kailangan ninyong malaman ang doktrina. Ano, hindi yung puro fellowship. Puro kantahan. Alam nyo, maraming service sa iba. Puro kantahan. Wala namang laman ng paniniwala. Tama? Ang malupit pa niya, puro sayawan, puro tumbahan,
Puro speaking tongues siya. Ano nakaintindihan mo doon? Tama ba? Wala. Kaya tingnan niyo po, ang lifestyle nila, walang ibiniba. Kaya magpasalamat tayo sa tunay na church. Ikaw ay nasa tama at patuloy na itinatama. Yun lang bylaws na yun. Yun lang bylaws na yun. Na-appreciate nyo ba yun? Alam nyo, Brother Henry, hindi ganyan dati ang bylaws. Mas nakaintindihan ko ngayon. At saka medyo may dagasa ang dating ngayon. Hindi ganyan. Kaya salamat. Salamat tayo nahahatdan ng ganyan. Nakapaglalagay ng takot. Hindi ka para maglaro sa kasalanan. Hindi para ikaw ay maglandi-landi lang. Meron talagang paglalapat na, sabi nga maganda pa mag-discipleship kaysa didisiplinahin. Kalain mo yun? Nasa tama ka na, itinatama ka pa. Hindi ka kayo natutuwa doon? Ito ang tuwa doon. Kaya ang iglesyang hindi nag-aayos ng miyembro, hindi sa Panginoon yan. Kaya nga maraming huwag. Ang tunay na sa Diyos, maraming huwag. Maraming bawal. Amen? Kaya ba'y masaya? Ay, natutuwa sa Panginoon. Nakatuwa ang Panginoon. Lalo kung minamahal ang Panginoon eh. Talagang tayo ay nasa tama dahil tayo maraming itatama. At ang maganda, magpatama. Dahil kung hindi, ang laki ng tama. Praising God and having favor with all the people. And the Lord added, saan? Sa church. Sino? Such as should be saved. So ang tunay na iglesia, ligtas. Ngayon, tiyak ba yan? Ay dapat tiyak. Maraming nagkalat na relihiyon, iglesia ngayon. Laliman mo ang tanong tungkol sa kaligtasan. Wala daw makakatiyak. Ang Sabadista na papanood ko yan, very subtle. Magmalay kayo. Ako na nga ang nagmamalay, di pinararating ko sa inyo. Pag sila'y nakausap nyo, saved by grace. At ang bunga na yan, ang resulta ng saved by grace, pagtupad sa kautusan. Yan ang kanila. Ang good works ay yung ikisumunod sa kautusan. Kaya tanungin mo, paano kung di makasunod? Di, mawawala ang kaligtasan mo. Settle. Are you with me? And mind you, ang tunay na ligtas wala na sa ilalim ng kautusan. Tayo na sa ilalim ng biyaya. At kung meron man tayong kautusan, yun ay kautusan ni Kristo. Galatians chapter 6 verse 2. Ngayon, ba't kayo dinidiin ng tunay na save? Ang iglesia ay save. At hindi lang basta save. Kasi may nagkiklaim ng save, pero nawawala. Pero ang tunay na iglesia, hindi mawawala. Saan inihambing ang iglesia? Sa katawan at sa ulo. Papayag ba si Kristo yung katawan nawawala? Ay, mahirap yun. Nasaan ang kamay ko? Nasaan ang katawan ko? Hindi papayag si Kristo bilang ulo, nawawala ang katawan. Kaya ang tunay na iglesia, hindi nawawala. Ang sabi ng iglesia ni Kristo, naitayo lang uli yan sa 1914. Noong 1914, bakit? Nawala daw ang unang iglesia. Para tapos ang gagamitin ay 1 Timothy chapter 4 verse 1. Ang nakalagay naman doon, ang iba ay magsisitalikod. Hindi sinabing ang lahat. Tama ba? Mga kapatid, makinig kayo dito. Kahit sa Bible School, hindi ito nahihimay na ganyan. Kalimitan nga sa Bible School, bukis yan eh. Tanyo, kahit nga yung Bible niyan, hindi ganyan ang dating. Hindi ganyan. Kaya biyaya din si Pastor Hernandez talaga sa atin. Masarap na tayo ay may senior pastor. Nakakatawa minsan eh. Ito na may labis na. Pero ako'y nagagalak lang kasi nasabi sa akin ni Pastor Hernandez. Minsan, lagi akong kinukumusta to. Kumusta yun yung poging pastor doon sa... Kumusta si Pastor Elio Camilla? Okay lang naman po, masakit lang doon may likod. Hindi, pati siko. Ngayon, sabi niya, paano na kaya kami? Kung si Pastor Elio ay aalis din sa amin. Nakakatuwa.
At sana'y wag mangyari. Bilang pantao, hindi ko kayang iwan si Pastor Hernandez. Pero wag namang mangyari sa dulot ng talanding panahon. Ay wag namang mangyari. Wag namang mangyari. Mga kapatid, mahalin natin si Pastor Hernandez. Amen? Kung maaari nga, bukod sa aming mag-asawa, magkaroon din kayo ng inyong pag-birthday niya, pa-birthday din niya siya eh. Kami mag-asawa, dinidate namin siya. Bukod yung tulong sa simbahan, nakuha din kami ng pang-amin. Kasi minsan, nakakaya naman ilahat. Eh, minsan may kasama eh. Eh, si Eric ay kasama din. Yan, nadami ang budget. Di ka? Patalastas lang po yan. Ba't mga kapatid, ang iglesia para maging totoo, ligtas ang lahat. Kaya ayaw natin sana magbaptize ng hindi ligtas. Amen? Kaya tinatanong ni Ando, ikaw ba'y ligtas na? Paano ba malalamang ikaw ay ligtas? Kaya ba alam na ninyong kayo ligtas? Oh, nangangunguros na ako eh. Ano? Alam mo ang ibig sabihin na ikaw ay ligtas? Hindi ka na pa-impyerno. Yun po ang ibig sabihin. Hindi ka na paparusahan. Ano ang palatandaan? Ano ang palatandaan? Ay, binagong buhay, sabi ni Brother Rani. Pero ngayon, maraming reliyon, nag-aalis na din ng alak. For the sake ng health. For the sake din ng financial. Namumulat sila na ang daming gastusin, mag-aalak ka pa. Nag-alis din ng alak. Oh, nagbago din. Ligtas ba yun? Eh, nagbago din eh. Pero nang dahilan, for the sake ng health. Ano ba ang tunay na pagbabago? Mabigat na ang kasalanan. Are you with me? Kinamatayan ni Kristo ang kasalanan, tapos hanggang ngayon, mahal-mahal na mo pa rin. Imagine that. Kinamatayan niya yan, tapos mahal na mahal mo. Hindi ganun yun. Ang ibig sabihin ng pagbabago, kaya nawala din ang bisyo, mas may malalim. May banal na espiritu ka na. Are you with me? Yes, hindi magkamali, pero pakiramdaman mo ang puso mo sa kamalian, sa kasalanan. Pareho ba tayo na nararanasan? Ang langkot, nang hihina, ang tunay na ligtas na pahihina ng kasalanan. At pwedeng wasakin to the extent ng kasalanan. So kaya ang kasalanan ay hindi nalaruan sa isang totoong ligtas. Kaya, imagine, 6 na buwan, wala kang pagsamba, wala malang koneksyon. Ay, hindi talaga maganda yon. 6 na buwan. Amen? Sabi ko sa inyo, na-prepare tayo ng ating special number eh. Amen? Tama yun. Oh, isa pang halimbawa na ikaw ay binago, boring ka sa Bible noon. Diba? Wala eh. Kayo ba nung hindi paligtas, talagang kayo by Bible reader? Pero wag ka. Merong unsaved na Bible reader. Anong kanilang dahilan? For the sake of argument. Ang dating daan, baka daigin tayo sa pagbabasa ng Bible. Si Satanas, magaling din sa talata. Yung mga talatang hindi natin pamilyar, yung alam niya. Kaya huwag masasabihin ako, may Bible din ako, iligtas din. Depende. Kung mahal mo ang Bible at napalalakas ka nito, kumusta ang Bible sa iyong buhay? Amen? Ito ba'y hinahanap-hanap na ng iyong kaluluwa? Kaya mayroong nung prayer and fasting dito, mayroon daw 1 taong Kristiyano, 2 taon na ayaw magbasa ng Bible. Hindi ako naniniwalang Kristiyano yun. I don't believe na isang Kristiyano ay ayaw magbasa ng Bible. Hindi ako naniniwala dyan. Dahil yung ang unsaved nagbabasa. Tapos ikaw, Kristiyano, ayaw mo magbasa. Ay di yung iba pa yung nanineglect eh. Nakakalimot eh. Pero yung ayaw mo, ay hindi ako naniniwala dyan. Huwag mo akong paniwalaing Kristiyano ka na ayaw mo. Nakakaliban, pero yung salitang ayaw, ay ibang usapan yon. Tama mo ba? Nakakaliban tayo eh. Bakit? Sa practical na pagkain, nakakaliban di tayo mag-almusal.
magtanghalian, pero hindi ayaw mong mag-almusal. Nakalimot. Kaya no tanghali, bumawi. Eh, ang problema sa atin, nakalimot tayo ng umaga, hindi man lang tayo nakakabawi ng tanghali. Amen? Di pagka sa practical, kung makabawi tayo, tag-os hanggang walang hanggan. Pero pag tayo nakalimot ng Bible, isang talata pa lang, parang katulad ng nakikita ko ngayon. Kalahin mo isang talata pa lang, bigay na ang bataan. Pakiusap ko lang sa inyo, ang bawat service inyong paghahandaan. Kasi sa Diyos tayo nasamba. Amen? Opo. Isa pang attitude dyan. Kaya bawal dapat yung hablahan. Bakit? Ang tunay na anak ng Diyos, may magandang asal sa mga anak ng Diyos. Amen? Walang lukuhan. Kung nagkamali man, may hingi ng tawad. Iyakan natin ang kasalanan. Amen? Ating ikahapis ang kasalanan. Hindi ipagtatanggol ang kasalanan. Manood kayo. Kaya ako naglalagay lagi ng quotation doon sa ating doctrine. Grabe ang mga Grecian kung magbigay ng mga quotes. Ang bibigat. Lalo sa kasalanan. Amen? Okay. Ngayon, hindi lahat ng iglesia ay sa Panginoon. Ang tunay na iglesia, saved. At ang tunay na saved, secured. Bakit? Hindi papayag ang ulo na nawawala ang katawan. Payag ba kayo na inyong katawan mawawala? Ang una pa nga nawawala ay ulo eh. Bakit? Yun, nawala na ang ulo. Pero ando pa ang katawan. Kailangan nyo ito. Kailangan nyo ito. Dahil ako hiniwala, maraming membro hanggang ngayon pagdating sa paniniwala sa church, malabo pa. Amen? Kaya may naintindihan nyo ito? At ito pang palatandaan na isang tunay na ligtas. Mahal mo ang tamang aral. Hindi mo yakap ang lahat. Dapat tandaan nyo yan. Ang tunay na ligtas, walang niyayakap kundi ang tunay na aral. Paano mo yayakapin ang tunay na aral? Hindi ka nga marunong. Paano ka marunong? Hindi ka naman nagbabasa. Alam mo, hindi yan sa maraming oras. Kahit may maraming oras siya, kung ayaw magbasa, hindi yan magbabasa. Yan ay pare-pareho lang tayong 24 oras. At mananagot tayo sa bawat oras ay pinagkatiwala sa atin. Ang gusto ng Diyos, tanghuran natin yung mga bagay na hindi aalisin sa atin hanggang sa walang hanggan. Bible. Hindi tayo against sa trabaho. Ang sabi ng Bible, ang ayaw gumawa, huwag kumain. Ang ayaw natin, yung puro katrabaho, pero wala kang pagbabasa ng Bible. Amen? Amen? Yan ang iglesia, mga kapatid. At magtulungan tayo. Kahit ako'y mangaral ng mangaral, di kung ikaw naman walang ginagawa sa iyong sariling buhay para ikay lumago at tumibay, ano yun? Alam mo, kalimitan ng sabik makinig ay yung may ginagawa sa kanyang pribadong buhay. Amen? Ang boring makinig kasi boring ding magbasa sa pribado ng kanyang buhay. Sa totoo na, maganda pong maranasan ninyo yung pagkikinig ng preaching para nakakapag-outline ka ng iyo. Bakit? Hindi ka naniniwala sa outline ng iyong preacher. Parang sala yun nasa. Amen? Opo. Eh ako ngayon ang office ni Pastor A. Dahil lang sa pag-amen. Wala, Miss Pastor. Kaya kung tutusin, nagtataka talaga si Pastor sa akin eh. Ako yung maraming bigwas sa akin si Pastor kung paano nagmahal sa kanya. Noong napasok sa Babjos, kung ako'y mga pulaan, nako, ikay nagsasayang laan ang pira mo. Oh, B, ako ngayon ang henyo. Di ka? Oo. Ako'y naawi sa CR. Ang kinakanta ko naman, at sa mundo ay walang katahimikan. Mamay ginir, hoy! Huwag kang maingay! Pagbukas ko si Pastor. Nakakantalaang eh. Sa CR ako'y binulyawan pa. Sama ng lasa ko eh. Buhat doon, parang ayaw ko na mag-special number. Oo. Binigyan ako ng Amerikano ng Bible. Dumayas ako. Tinawagan na naman ako. Ikaw, Eloy,
Huwag kang lapit ng lapit sa Amerikano. Sabi ko naman paano ka ako yung tinawag? Hindi mo makaisa Pag ako'y nangatwira na, kasi wala naman ako sasabihin kung ano talaga, kung ano lang yung nangyari. Kaya nga siya'y takang-taka. Tapos ngayon, sana huwag na tayong iwanan ni Eloy. Hindi. Mahal ko kayo. Dahil ako'y natuto sa inyo. Nung ako'y ma-hospital, wala ako sa private. Ako'y nakasama doon sa mga akala ko'y patay na. Hindi sa pagbibiro. Nakakatawa pero totoo yun. Sakalang ipinarinig sa akin ikaw sana ililipat ko doon sa Maysaysi. Paano yung palabas na? Ay kung ako kayo matampuhin at mapagtanim. Kaya ako'y taka sa inyo. Kayo ang nakakalakad. Kayo nag-aral. Ba't kayo mapagtanim? Amen? Hindi ako gayon. Ako'y nagtatanim. Di ng chiko, ng mangga, ng bayabas. Pero yung sama ng loob, wag. Masama na nga ang mukha. Sasama ka pa ng tanim ng loob. Sama ng loob. Alam mo, ang may galit na kinikimkim, hindi giginhawa ang buhay. Walang tunay na masayang Kristiyano na may sama ang loob. Oo. Kaya sa akin, awayin na tayo. Wag lang tayo ang pasimuno. Tama ba? Tama mo ba? So, dapat ganun, mga kapatid. Yan ay aking practical pang intro. Kasi banal hapunan akala naman tayo magbabanal hapunan alas 10 pa lang. Kaya tayo nadadali ni Soriano Kala namin nagbanal hapunan alas 3. Kaya nga hapunan, di alas 7. Kala may intro ko hanggang alas 5. Punta na tayo sa mensahe. Okay ba? Kaya ito sa mga hindi pa baptize, nais ko ipaalala sa inyo, ang banal hapunan ay sa mga baptize na saved. Kayo baptize, pero duda ka sa kaligtasan mo. Huwag ka naman magduda. Kasi wala namang perfect na saved. Ang mahalaga, konsensyado ka sa kasalanan. At least lang naman tayo'y lumago. Huwag naman tayong laging naandoon. Amen mo baga? Nagalusang ka dyan, kaya dyan ang banggang naandyan ka pa. Ay gising. Amen. Tama ba? Kung ikaw naman ay ligtas na hindi pa baptize, magpa-baptize ka muna. Yan lang, paalala natin. Ngayon, ang ating paksa, Christ is worthy to be remembered. Kasi gawin ninyo ito sa tuwing, sa pag-alaala ninyo sa akin. Ako iniwalang deserving na alalahanin ng Panginoon. Amen. Tayo nga'y gumagawa ng pag-alaala sa mga ginawa ng bayani. Diga? Na hindi mo na naman mauri kung talaga ito'y bayani nga talaga. Kasi iba ang bayani ng Bible. Wagas. Amen? Si Utoy ay kagaling manood ng history. Ang galing niyan. Sa ulo Kung kailang date namatay si Emilio. Pati si Rizal. Sabi sa akin, dati, si Rizal pala ay mahilig sa babae. No? Alam mo Kasi sabi ng kanya teacher, Utoy, manood kayo ng advance ng history. Doon ko lang siya niya-allowed. Sports, at saka history, at saka sa Bible. At kadais ko pa pag nagagamit ng cellphone. Kadais ko. At hindi ko pinadadala, liban na lang ni-required mismo ng teacher ang kanyang cellphone. Dahil katulad nga, kakanta daw sila ng paru-parong bukid. Sabi, may sayaw? Hindi, pastor, gagayan lang dati, gagayan lang kami. Paru-parong bukid, sasayaw ng pakinding-kin. Pati, kuminding ka. Hindi po, pastor, at tigas ka, unang katawan ko dati. Anong gagawin natin? Kailangan Pero yung idea, kaya yung galit na galit ako dyan, pipit-piting ko talaga kami niya pag napapakinggan akong game. Usapan natin yan. Amen? Ngayon, punto ko, ay
Tignan mo tayo. Yung bayani, tayo sumasangguni. Pero, kalay mo, itinatanghal natin, inaalala natin si Rizal, yung pala'y babaero. Kita mo yan? Pero wag ka, naghahanda ang Malacanang dyan. Tama? In grande yan, sa pag-alaala sa isang bayaning babaero. Tapos dati, yung palang si Apolinario, pilay din, huwag kang malakas. Huwag mong laksan. Ang daming alam eh. Ang daming alam. Eh, kinukwento sa akin. Sabi ko, tayo lang dalawa mag-usap dyan. Ano? Tama ba yan? Pilay nga ba yan? Si Apolinario Mabini? Oh. Sa kanya ko nalalaman eh. Kaya maganda, parang nag-aaral na rin ako. Biyaya. Pero mga kapatid, maraming bayaning inaalaala. Pag sa pamantayan ng Diyos, sala. Inaalaala din natin ang mga namatay nating kapitbahay. Mahal sa buhay. Amen. Ay paano? Yung pala tatay niya. Inaalaala ko yung kapitbahay. Bakit? Yung pala tatay niya. Talagang didisiplinahin yan. Okay. Hindi ka? Minsan nga, nag-reflect ako sa inyo eh. Nagkaroon ako ng reflection. Kayo ba ay kasing lungkot ni Jomar nung mamatay ang kanyang ina? Sino dito yung eksaktong katulad na katulad ang kalungkutan ni Jomar na mamatay ang kanyang ina? Nakita ko si Mayet kanina. Hindi biro yun. Uuwi kang nadatngan mong iyong anak na patay. Hindi biro yun. Meron kayang kasing tulad ng kalungkutan ni Mayet buhat dito nung pumanaw kanyang anak? Bakit? Hindi mo kaano-ano. Bet ayaw mo alalahanin si Kristo. Hindi mo ba siya kaano-ano? Wala ka bang relasyon kay Kristo? Kaya nakakatakot yung ayaw umaalaala kay Kristo. Baka hindi mo siya kaano-ano? Tama ba? Naintindihan nyo gayon? Eh, inaalaala nga natin yung mga patay. Yung nga birthday natin eh. Inaalaala din natin natin birthday. Kala mo, June 12, maganda ka. August 10. Bakit? Nakalimutan din. Yung aming anniversary, ako hindi lang nagpapalata sa aking asawa eh. Mami, malapit natin anniversary. Pero sa totoo na hinuhuli ko siya. Kailan nga yun? Para hindi naman halata. Kasi para maalala ko, pupunta ako ng kwarto, nandun pa yung aming picture pinagkasalan. Pero sa totoo na hindi ko matandaan. Ay, eksakto. Kaya ang ginagawa ko, reverse psychology. Mami, malapit natin anniversary. Oh, kailan nga yun? huli. Oh. Ay, mamaya, pag yung kaarawan, limot din eh. Ganyan po ang inyong pastor. Dahil ang aking likod siguro ay nakakaalaala. Kaya minsan nga, nasa flow ng aking sasabihin, nawawala eh. Nawawala. Inaalala niyo ba ang inyong mga mahal sa buhay na matay? Ang ayaw lang naman nating alalahanin ni yung hindi pa natin nababayarang utang. Hindi nga, yan ang sa lahat ng ayaw nating alalahanin. Amen. Mabi kayo ay tumingin sa akin. Para kayong guilty. Amen. Ang iniwala mga kapatid, deserving, worthy, Christ is worthy to be remembered. 5 L. Ang ating unang, pumunta tayo sa foundation. Foundation muna ating unahin. Worthy, Christ is worthy to be remembered in His loftiness. Merong mga napatay na mga sundalo. Grabe pala yun pagka ililibing. Kala ko magpapatayan din sila. Kasi nagpapaputok ng baril. Di ba? Yung hindi sanay sa baril, mamamatay. Ang lakas. Bingi ako eh. Kasi may ranggo. Amen? May ranggo. Alam mo, namatay ay presidente, ibang pag-alaala doon kasi may ranggo. Tama ba? Yung police may ranggo. Ewan ko lang, pinaghahandaan pa yung magbabasura.
Amen? Minsan nga yung mga, hindi man ito sa pag-alaala ng nangyari, no? Ewan ko kung nakuha na yung panganay, yung kasamang namatay sa motor, na taga-Bukid nun. Nakuha na. Minsan nga mayroong patay na wala nagkiklaim. Nakapakinig ba kayo ng ganon? Yung may patay na wala nagkiklaim, yung mga loko naman sa Manila, kinukuha nila. Alam mo kung bakit? Pinagkakapirahan. Alam mo, magkakalahating taon ni ayaw pang ilibing. Bakit? Marami nagsusugal. Mayroon ganon. Pero mga kapatid, ang inaalaala nating namatay para sa atin, ito po'y matayog. Amen? Ultimong si Rapim ay sumasamba sa Kanya. Ultimong mga anghel ay sumasamba sa Kanya. Ito nga ang aking sinasabi sa Iglesia ni Cristo. Kasi sabi ng Hebrew chapter 1 verse 6, yun ang problema ko. Pati Bible ko iniliwanan ko. Pasuyin naman ng mami. Pakibasa na Hebrew 1:6. Dahil niya ha. Bakit sinasamba si Kristo? Di kayo pagka tayo magtuturo, si Kristo ay Diyos, sinamba nga siya. Pero sabing talata ng mga iglesia, kaya siya sinasamba, inutusan ng Ama. Kita mo yan. Kaya pala siya sinasamba, inutusan ng Ama. Ay sabi ko naman ba't kaya inutusan? Kung siya hindi dapat sambahin, maling utusan siya ng Ama. Amen? Tama ba? Kung bakit inutusan ng Ama na mga anghel ay sumamba sa Kanya, dahil karapat-dapat siyang sambahin. Dahil siya Diyos na kaysa ng Ama. Palusot pa yung mga manalong yan. May manalong yan, di manalo. Tama ba? Kaya kayo mag-aral. Ay mga kapatid, maraming talatang yung binabaluktot. Si Kristo ay kay pinadakila lang ng Ama. Okay, tama. Bago siya pinadakila ng Ama, dati na siyang dakila. Nagpakababa siya, sumunod, of perfect obedience. Bagay lang siyang dakilain. Ikaw nga, makasalanan, gusto mo ma-promote. Yung pa kaya namang sumunod ng ayos. Double honor sa Panginoon. Why? Siya'y Diyos sa kanyang kalagayan. Tapos pahiging tao, walang kasalanan. He was exalted and promoted by God the Father. Aralin niyo yan. Lahat ng ginagamit nating talata, binabaluktot ni Kulapo. Man, but my point is this, sinasamba siya ng mga anghel. Sinasamba, ultimo ni Satanas. Yan pa maganda Inangkin ba ni Kristo siya Diyos? Di kayo tinutokso siya ni Satanas. Kung ikaw anak ng Diyos, ikay magpatihulog. Kaya may kung, hindi siya dahil hindi kakilala siya ni Lucifer. Kaya may kung tinutokso nga at least kilala ni Lucifer ng Diablo na siyang anak ng Diyos. Pero nasagot ni Kristo, nasusulat din naman, huwag mong tutoksohin ang Panginoon mong Diyos. Ay, sino ka tinutokso? Sino ka tinutokso ng Diablo? Di kay si Jesus. Beto sabi ni Jesus, huwag mong tutoksohin ang Panginoon mong Diyos. Inangkin ba ni Jesus? Yes! Hindi mo lang halata. Kadami-daming pagkakataong inangkin ni Jesus, hindi mo mahalata. Bakit? Bulag ka Why? Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Yung ang mga hindi naman kalibrado, mahina ang kalibre, pinagpapatay nyo pa ng baboy. Tama? Pinaghahandaan nyo pa ito. Ay bakit si Jesus? Diyos ng mga Diyos. Hari ng mga hari, lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng dila ay magpapahayag na si Kristo ay Panginoon, siyang deserving na ating alalahanin. Amen? Ang Panginoon sa may matayog. Actually, kinuha kong mga talata diyan, yung salitang Lord. Alam niyo ba salitang Lord yan? The Supreme One. God. Controller of everything. Yan ang ibig sabihin ng Lord.
Then Hebrew 1:1 to 8, ano sabi ng Hebrew 1? Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa magitan ng propeta, ay nagsalita ngayon sa huling panahon sa pamagitan ng kanyang anak. Na itong anong anak na ito? Na siyang tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Ano ba ibig sabihin ng heir of all things? Pag sinabing heir, siya ang lehitimong may karapatan sa lahat. Tayo ay co-heir, pero hindi tayo lehitimong tagapagmana. Tayo ay nakabahagi lamang. Bakit tayo biniyaan? Pero ang talagang may karapatang magmana ay ang anak. At siya yung panganay. Are you with me? So pinapakita ng Hebreo, si Kristo ay dakila para hindi mo alalahanin. Pag sinabing heir, then isinunod doon ng verse 2, siya po yung creator of all things. Tapos, siya rin po yung tinatawag na the exact image of the invisible God. Wow! No one can represent God except He is God. Doon ko naintindihan yung tanong ng marami, bakit hindi pa anghel ang ginamit ng Diyos na maging tagapagligtas? Bakit? Ang anghel hindi kasing banal ng Ama. Amen? Naintindihan niyo ba yan? Doon sa hindi nag-iintindi, wala kayo may sasagot sa kulto. Alam mo nung una, akala ko ganun lang kasimple makipagharap sa mga bulaang mga ngaral. Diyan ka papawisan. May demonyo pa eh. Alaala ko nung panahon ng ninong ko yan ay lagi nagpapasabong. Kami ang pinagsasabong ng ministro, tsaka ako. Di ka, ninong ko ang iniluling kasama namin. Ay sabi, Pastor, yung ministro pakinig ko kaltaban ng ngipin. Hindi naman niya alam, ang tuhod, kaltugan din. Ano? Ba, hindi kaya biro makaharap ng mga ministro? Ay ako naman puro init lang. Puro init lang ang alam. Pero yung sa yung yung diskusyon, ay baka ako'y madaling masagad. Lalo ng panahong yun. Salamat na lamang. Nadaan sa kaba. At sa pagkilos ng banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, every doctrine, deepen yourself. Amen? Lalo sa tulip, hindi lang ang nakaka-misinterpret na yan ay mga unbeliever. Mismong mga believer na rin. Amen? Ngayon, maglalaro-laro ka sa iyong buhay. No. Kaya minsan, ang babaw ng ating appreciation sa Diyos kasi ang babaw din natin ng intindi sa Kanya. Tama ba? Oo. He is the exact image, exact representation of the invisible God. At ang sabi, who upholds everything. Siyang tumatangan ng lahat ng bagay and by Himself purges our sins. Amen? Ayan ang aking binabasa at binubulay yan. Who am I not to serve Him? And who are you not to know Him? Are you with me? Ang ating inaalaala mga kapatid ay hindi basta persona. Amen? Siya'y nakaupo sa trono. Sabi namin ng Revelation 19:13, din pababa, ang kanyang pangalan ay Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ang Diyos ng tunay na iglesia ay Diyos na si Kristo, na Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Amen? Actually, sa totoo na, hindi lang tayo mag-aala-ala basta may respetong pag-alaala. Yun ang dapat. Kaya huwag niyo akong tulugan. Bahagi yan ng respeto. Amen? Mayroon nga nakatayo ito sa isang estatwa. Hindi mo alam kung buhay pa o ano. Nagtatawa na hindi natawa. Pinitik mo na nakagayon pa rin. Hindi mo alam kung patay na nga baga o buhay yun. Gano'n kaya ang tindi ng training ng mga yun? Nakita niyo na ba yan? Yung mayaman ng gayaan. May guyam na eh. Ako'y napapatay. Kung akong dadais doon, alam ko nang gagawin ko para mapagalaw eh. Ano?
Ari-ari, gagalaw, are. Gagalaw, are. Kaya pero tindi ng training ng mga yon. Bakit? May meaning yun. Ako hiniwala may meaning yun. Hindi basta siya itatayo doon. Meron yung kino-convey na truth doon. Mga batid, yung ating mga gesture, may kino-convey din yan. Kung tayo nagre-respeto bagawan. Kaya bakit nyo tinuturoan magmano mga bata? Hindi masamang kultura yun. Kasi sa paraan ng paggalang. Tinuturoan nyo yung batang gumalang, tapos kayo tutulugan nyo ang mensahe. Amen? Amen! Galing nyo magturo sa inyong mga anak na gumalang, tapos kayo, pag maikinig ng mensahe ng Diyos, hindi kayo nagalang? Amen o ba? Amen o ba? Okay, tama, gising na kayo. Yan, Galatians pa tayo. Revelation 1 verse 8. Revelation 1:8. Ito ba maganda sa Hebrew 1:8? Doon sa Hebrew 1:8, nalimutan ko lang. Ultimong ang Ama ay tumawag sa anak, O Diyos. Amen? Ipakita mo ang Ama ay gumalang sa anak. Ayun, Hebrew 1:8. Tukaga. Amen? At sinabi ng Ama sa anak, O Diyos. O, di ang Ama ay nag-Diyos sa anak. Hindi naman masamang tawagin ni Bongbong na president si ano? Pangalan nito sa Amerika? Si Trump. At hindi rin masamang tawagin na presidente ni Trump si Bongbong. Bakit? Pareho silang presidente eh. Ay ano kung tawagin ng Ama na Diyos ang anak, ay pareho naman silang Diyos. Hindi kabawasan na tawagin ng anak ng Ama ay Diyos. Bakit? Pareho nga siyang Diyos. Ano ka ga? Amen? Okay. Revelation 1:8. Pinakikita ko lang sa inyo mga kapatid, why Christ is worthy to be remembered. Number 1, siya po'y matayo. Hindi siya basta persona. Amen? Naramdam ho ba natin yun? Kita ho ba natin yun? At siya ang nasa authority, mga kapatid. Siya ang paghumawak, pag nagsara, walang makakabukas. At pag siya nagbukas, walang makakasara. Siya ang bumubuhay, siya ang pumapatay. Siya nagbababa, siya nagtataas. Actually, wala ka naman magagawa. Mga iba lang natin hindi maintindihan yan. Naka-emphasis sa free will. Ang emphasis ay puro free will. Ang tanong ko nga kung ikaw ay free, ba't ka mananagot? Bakit ikaw ay accountable kung ikaw ay free? Naintindihan niyo ba yan? Ang Diyos ang free. Bakit? Walang nagbabatas sa Kanya. Ang sabi ni Jesus, si Jesus ang nagsasalita niyan, i-trace mo yung verse 1. Tignan niyo, ano pagpapakilala ni Jesus? Ako ang Alpha at ang Omega. Yung akong yon, sabi ng Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, yung Alpha at Omega ay Diyos. Kaya deserving siya na alalahanin. Amen? Ngayon at ang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Para maniwala tayo ng lubusan na si Kristo yan, tingnan po natin ang Revelation 22 verse 13. Nandiyan pa ba kayo? Kasi talaga ang saksi ni Jehovah, pinipilipit yung Revelation 1:8. Ang Ama daw yan. O di para makontento siya. Basahin natin yan. Sa 12 muna. Ano sabi ng 12? Narito, Kuya Boy. Ako'y madaling pumaparito. Sino bang paparito? Ang Ama o ang Anak? Sino ho ba ang babalik muli? Ang Ama o ang Anak? Okay, tandaan niyo yung salitang, narito, ako'y madaling pumaparito. Kala mo sa Diyos, 2,000 taon na nakaraan, madali pa yun. Bakit? Ang isang araw sa Kanya ay 1,000 taon sa atin. At ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kanyang magawa. Kaya mga kapatid, maglingkod tayo. Huwag kang nganganga ng gantimpala na ikaw naman Amen. Darating isang araw, darating talaga si Kristo, hindi maaaring hindi. Isang araw, haharap tayo sa hukuman ni Kristo. Yes, manghina na, bangon sa panghihina. Hanggat binubuhay ka pa ng Diyos, may pag-asa pa.
Huwag nating sayangin ang mga pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos. Bakit? Haharap at haharap tayo sa hukuman ni Kristo. Ngayon, pagdating ng verse 13, sino yung babalik na yan? Ano ang tawag sa kanya? Ako ang Alpha. Maliwanag ko ba? Sino yung babalik? Ano ang tawag sa babalik? Ay, therefore, si Kristo nga yun. Sino inaalaala natin sa banal na hapunan? Ang Alpha at ang Omega. The lofty one. Amen? Ayun nga, Iglesia ni Cristo, nagbabala ng hapunan. Tao naman ang inaalaala. Alalahanin natin ng tao. Hindi ka? Paano kayo magbanal ng hapunan yung mga yun? Inaalaala natin si Kristo na tao. Sala eh. Tapos ikaw, baptist, wala lang. Sila, mali eh. Ano kahit ikiisa lang ko sa mga kulapo nang maintindihan mong iba itong atin. Meron isang ako kilalang worker din dati, ay yabang, namasok ng iglesia, doon sa bayan. Oo, ay doon ay delikadong mamasok. Mainit ng debate, natutukan ng baril. Ano? Diyos? Napag-uusapan niya. Ang ramdam daw ni paurong ng paurong eh. Paurong ng pangurong. Pero sabi niya, at least, hindi ako sumukong si Kristo ay Diyos, pero ako'y umalis. Baka nga tunayan ako'y barilin. Totoo yan. Amen? Yung nakikita kong pipingkaw-pingkaw din diyan, yung pilay din, yung babae, naaawa ako dyan. Ayaw pang kaunin ng kanilang simbahan at pinalalakad pa. Pero nakausapin mo yan. Ang amalangang Jehova! Ang tibay! Ang tibay! Tayo kayo umuwi na. Ano? Amen? Okay, kayong mga tulog. Naiintindihan niyo ba sinasabi ko? Ha? May naiintindihan ba kayong mga tulog? Hindi ako matatapos dito hanggat di ka namulat. Ang bagay yung sinasabi ko sa inyo paghandaan natin to. Pero Pastor Lorraine, hindi pa rin naiintindihan ko yan. Nagte-text yan sa akin Pastor, hanggang ngayon ako'y mulaga pa. Bakit? Kaya nga na-reply ko, mulaga pa rin ako. Kala mo kami may sinadaan ni Lord nang kami hindi makatulog pareho. Ang mahirap ay kung ako ang tulog dito. Dahil wala akong tulog ng madaling araw. Pero kayo naman maikinig lang, mga kapatid. Amen? Amen? Kailan kaya ako matatapos sa aking ministry nga rin? Yung nagpapaalaala sa mga tulog. Sa totoo appreciate ko yung ating bylaws. Bakit? Hindi ganyan dati. Hindi ganyan dati. At alam niyo ba, pag kayo sanay kay Pastor Hernandez, magugulat kayo pag biglang ako nyo napakinggan. Naintindihan niyo ba yung ibig sabihin? Ang biyaya kayo, may pastor, may nasigaw sa inyo. Amen. Mayroong inaalalayan yung malapit na matumba. Dahil si pastor, pababayaan ka na hanggang kimautas. Wala kang pakialam yun. Ang mahalaga yung Holy Spirit ang nagawa. Kasi anong gagawin ko, may Holy Spirit yung gumagawa sa akin, gisingin mo yun. Kaya nga kami taka ni Brother Angel kay Pastor Hernandez Talaga si Pastor Hernandez hayaan kang bumulagta to. Pero ako bakit ako hindi makatiis? Naintindihan niyo ba yan? Huwag sanang nanonood si Pastor, ako'y nahingi na tawad. Okay, number 2. Why Christ is worthy to be remembered, not only in His loftiness. Ito naman nakakagulat. Extreme na siya ang the Most High God, the Lofty One, the King of Kings and the Lord of Lords. Pero kung bakit dia is deserving na alalahanin, ay yung kanya namang kababaan. Hindi ganang Panginoon, no? Ako nga galing sa aircon, biglang labas diyan. Sama na lasa. Naranasan niyo ba ibig ko sabihin? Yung lamig na lamig ng aircon, tapos biglang lalabas din Kaya nga ako hindi muna nag-coat.
Mami, huwag muna kayo pambalansya ng coat. Bakit? Pambira, grabe, impyerno yung loob. Ang init. Tapos paglabas ko din medyo lamig-lamig. Paglabas ko din ang lamig. Kaya minsan pag higa ko to, parang ko tinatrangkaso Hinga, ang lamig biglang init. Ang pinutaas sa taas, biglang baba. Hirap yun. Tayo nga nasanay lang na nakasasakyan pag maglalakad naarte na ang init. Dati namang sanay, lakad na lakad nakatikim lang mag-uner Uner lang naman hindi mo pa giro. Tama ba? Ay si Kristo yung maharlika, biglang naging alipin. Mahirap yun. Amen? Amen. Galing sa napakahayes. Alam niyo ba, ang kinuha niyang pagpapakababa, tingnan niyo siya ipinanganak hindi sa hospital. Amen? Siya'y dadalhin sana sa silid, pero there's no room in the inn. Talagang maraming tao walang puwang si Kristo sa kanilang buhay. Kaya siya ay nasadsad saan? Sa pasabsaban. Maraming hanip. Kala mo hari ng mga hari. Biglang ipapanganak sa sabsaban. Ikaw naman, nagkaroon ng tiles, bitak-bitak din naman. Kala mo kung sino na. Are you with me? Amen? Bay, nakaka-bless yun. Sarap alalahanin ng ganon. Ang pinakamasarap alalahanin, yung mababa. Alam niyo ba, sabi ni Andrew Maury, the glory of the creature is humility. Ang kalawalhatian ng nilikha ay kapakumbabaan. Alam niyo ba, mga kapatid, ang inalis ni Satanas sa buhay ng tao ay ang kapakumbabaan. Kaya si Kristo nagpakababa para ibalik tayo sa mababang pananaw sa sarili. Amen? Bakit? Ang ganda ng buhay ay nasa buhay ng mababa. Bakit? Ang nasusunod ay Diyos. Nung ako'y bata pa, lagi ko na ulit sa inyo, ang tatay ko magaling magsulat yan at magandang magsulat. Ewan ko lang ngayon. Tinuturuan niya ako magsulat. Sabi niya, ilambot mo ang kamay mo. Hindi mangyayari yung gusto kong sulat hanggat nakontra yung kamay mo. Naintindihan niyo ba yan? Kaya, kapag ako'y magsusulat, masama pa rin. Bakit? Ang nasusunod, yung hindi mo maalam na kamay. Pero kung ilalambot mo yung kamay, sa maalam kong kamay, gaganda yung sulat. Kaya masama ang ating buhay. Hindi natin payagan yung Diyos na marunong sa lahat. Pinasama ka na nga ni Satanas. Ayaw pang pumayag sa Diyos na pagandahin ka. Paano mangyayari? Baba. Amen. Huwag kang gatol. Huwag kang reklamador. Huwag kang kontra. Huwag kang maarte. Huwag kang suyuin. Humble down yourself. Hindi ako nakasulat ng maayos hanggat hindi ko isinunod ang aking kamay. Naintindihan niyo ba yan? Naintindihan niyo ba yan? Kaya minsan tayo maalam pa sa Diyos. Kaya hindi gumanda ang ating buhay Pero si Kristo, mga kapatid, sa kanyang papapakababa, siya pinanganak sa sabsaban. Saan siya membrong pamilya? Hindi sa mayayaman. Nung maghandog si Maria, si Joseph, nang handog susunugin, ano kailangan inihandog? Kalapati. Basahin niyo po ang Old Testament. Kapag walang-wala kang maihandog, kalapati ang ihandog mo. Ibig sabihin, mahirap na pamilya. Kaya huwag kang masyadong maarte. Ayaw ko akong maalyas ang nagkakakristyano. Ay mahirap ang buhay. Bakit si Kristo, hari ng mga hari, mahirap ang buhay? Bakit si Pablo ay mahirap ang buhay? Ay si Attorney de Campanilla. Hindi lahat ng mahirap masama. Pero hindi rin masamang yumaman.
Pero ang tunay na mayaman, piling pa rin mahirap. Bakit? Hindi kanya yun. Sa Diyos yun. Kala mo kayong tunay na mayaman? Yung matured na mayaman? Hindi rin yan piling mayaman. Kasi ang alam na alam niyang katiwala din lang siya ng Panginoon. Amen. Bay, nakakatuwa yung Kristo. Sabi nga ni Angel nakakatuwa tingnan, mayor, nagwawali sa kalsada. Ba? Nakakatuwa nga naman. Kaka-mayor, nagwawali sa kalsada? Kasi mag-i-eleksyon. Amen. Pero sa isang banda, yung pinagpipitagan naman, dapat matayog, nagwawali sa kalsada, napapahanga ka na dyan. Mas lalo yung napakataas. Nagkatawan tao. At nagmasuno rin. Kaya meron tayong nababasang 23 verse 25. Ano binasa natin diyan? Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo ng Panginoong Sus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pagpaalaala sa akin. Yung katawan na yun at yung ubas na yun, yun ay larawan ng kanyang pagpapakababa hanggang sa kamatayan. Bakit hindi natin kayang abutin ng Diyos? Siya talagang aabot sa atin. At para yung mataas na Diyos ay maabot tayo, siya'y yumuko para tayo maabot. Ngayon, nayuko ka na, boring ka pa rin sa kanya, wala ka pa rin gana. Awa ko, kung isa ka sa inabot. Amen? Amen ba? Tingnan pa natin, sa pagpapakababa niya. Alam po natin na Isaiah 53 verse 7, tingnan po natin. Siya'y napigati. Ngayon man, nang siya'y dinalamahati, ay hindi nagbuka ng kanyang bibig. Naku, tayo kaya? Naku, siguro yan, no? Volume. Kung isulat, ano? Lalo yung mga babae. Bigka kayo mga babae, ang dami nyo sinasabi. Lalo pag masama na ang loob, ay talaga talakitak na. Armalite. Hindi makasingit Minsan ako may winitness ang babae. Anong nangyari? Ako ang na-witnessan. Bakit? Hindi makasingit Yung, ayaw ko, tanda ng ninong ko pinagpipilitan niyang nakita niya ang mga napamatay. Diin, sa demonyo. Sa ninong ko uwi na tayo. Walang mangyayari din, siya ang bangka Asa Nanay Unyang? Kilala niyo ba Nanay Unyang? Ako, maghapong pumunta dito. Dumating ng alas 8. Ang kalipon si Madam, hindi nakaimik si Madam. Hanggang alas 4 ng hapon. Ay, pauli-uli naman ang lipon At kung magkwento, kilala mo yun. Mamaya, magwiwi na. Talagang tindi, volume. Uy, sinulat yung sa aklat, volume. Di ba? Pero si Kristo, mga kapatid, ikaiimik na yung kanya naranasan. Yung kay Loran, walang toothbrush. Yung kay sampalin, yung kay bugbugin, yung kay suntukin, yung ikay koronahan ng tinik, ikay pukpukin sa ulo. Lahat na ng kawalang yan ginawa. Pero hindi umimik. Siguro tayo abot-abot na mura. Tapos yung bayani, yun may babaero din. Nagmura din tiyak yun. Baka nang haya din ng baril, hindi lang ang kita. Pero si Kristo hanggang kamatayan, hindi siya nagkasala para maibigay ang katubusan. Alam mo, segundo lang na si Kristo ay nagreklamo, walang kaligtasan. Segundo lang. Segundo lang na siya ay nagreklamo sa Ama, ito pag nga kayong pupuntahan. Itong mga... pag tayo galit na galit, di ka? At least hindi umimik. Yung utak mo. Talagang binabaril mo na. Nakapanood ako ng brutal na labanan. Huwag sana nyo mapanood yun. Mga inchit, mga brutal na patayan. Yung minsan galit na galit ka, parang parang wala kang ititirang buhay. Kaya ni Kristo yun.
Sabi nga niya, mag-utos lang siya ng anghel. Ubus yung mga yon. Pero siya nagtimpi. Para lang maging posible yung ating nai-enjoy na kaligtasan. Tapos hindi mo aatendan. Tapos ikisuyuin. Tapos ikihilahin. Ano naman yan? Yan ang isusukli natin doon sa nagbuwis ng buhay. Are you with me? Naiintindihan nyo gayon? Hindi nyo ba nakita yung ating pinanood? Ganun na lang po ang kanyang paghihirap. Ako yung iniwala, yung paghihirap ni Kristo, mababaw pa yan. Hindi kayang ilarawan. Bakit? Ang sabi ng Isaiah 53 verse 1, halos walang magandang anyo na mananasa sa kanya. Sa tindi ng hirap, parusang kanyang sinapit. Bakit? Pinasan niya ang lahat ng galit ng dilim sa liwanag. Are you with me? Tapos ngayon, ano sukli natin? Pag may panahon, may nalulungkot nga eh. Meron tayo uling ba? Bigay kayo. Tayo ba'y nagkulang pa ng pagpatuturo at pagpaliwanag? Parang sanay na wala. Nararamdaman nyo ba yun? Magaling na lahat nag-presyare eh. Sa totoo na, nung hindi ka nagpay-presyutay, ako parang nadi-discourage na mag-pray para sa kanila. Ako'y napapagod din. Yung bang linggo-linggo na lang na hindi mo nakita, nakakapagod din yun. Dahil alam ko, ang tunay na ligtas, hindi dapat ganon. Tama ba? Pero ako'y nasaway ng mensaheng yun. Ako'y nasaway, kaya nga ako'y napayak din eh. Pero ako'y umatin. Yung iba, gayak na, wala din naman. Amen. Kaya itong pastor nyo, natututo din ito sa mga batang preacher. Bakit? Yan ang marunong, yan ang mga nakikinig ng mensahe. Hindi pwede pastor, hindi na matututo. Bakit? Hindi naman lahat ng alam nila eh. At yung alam nila, hindi naman lahat alam ko eh. Natutuwa nga ako. Ngayon, bago magturo si Father, yung sa Father, tumanong nga ng tumanong. Yan pala naman, may sinisilip. Yun naman, tinanong sa akin, hindi naman sinabi. Sana ako na-highlight man lang ng kaunti. Wala. Di ka. Amen. Huwag na kayo magtatanong nga kung hindi nyo sasabihin ang pangalan ko. Ito yung sagot ni Pastor. Uuurin. Okay. Ewan ko paano ilalarawan. Sa totoo na, malungkot ang pastor nyo. Yun bang isusukli natin sa Panginoon? Kuya Boy, yun ba yun? Kayong mga anak, pag nakita ninyo ang paghihirap ng inyong mga magulang, maiintindihan ninyo kung bakit kayo binibigyan nyo sila ng respeto. Makikita ninyo ang dahilan kung bakit nyo sila mamahalin. Pag nakikita ninyo kung paano kayong pinaghirapan. Kaya yung mga anak na hindi marunong magmahal sa mga magulang, hindi nakakakita ng pinaghirapan ng mga magulang. Ganun yan. Kaya ikaw na hindi nakakaintindi ng dapat mahalin si Kristo, hindi mo dama. Lalo sa ina, bagay, pareho din naman ang bigat eh. Pero ang ina, mabigat yan. Bakit? Ang anak siyam na buwan sa tiyan. Pag normal. Minsan naman, wala pang 7 buwan na halabas na. Para yung anak ko. Kaya ako kinabahan kay Jimuel, wala pang 9 na buwan, lumabas na. Ay sabi sa akin ng doktor, mas nakakalibre pa yung 7. Pero yung 8, sabi ko, pambirang buhay, are. Ay, lambot eh. Ako'y nag-asawa, year 42. 42 years old. Atat na magkaanak. Nagkaanak, patay agad. Di ba may lang pa uli na 1 taon? Nung magkaanak pa ng pandalwa sa akin, sabi sa akin ng Dr. Antenero, Pastor, pag-pray nyo, bakit? Mas may nakakalibre ka sa 7 months kaysa sa 8 months. Di ako ingal-ngal. Ano ito? Ano ito? Panginoon, bait kayo. Ano ga? Ito ka ang palad ko. Pero salamat, magbibinata na si Jimuel. Amen? At kamukha ko pa. Amen? Abay, paniwala si Jimuel, paniwala. Nabibrainwash yan eh. Tinanong yan ni Pastor Rasio Campo, alam mo, Utoy, kamukha na yung mama. Hindi po, ang dati ang kamukha ko. Iba mag-train.
Amen. Kaso lang, yung katotohanan, hindi mo pwedeng baliin talaga eh. Ano? Kaya ako minsan, naaawa din sa aking asawa dahil anak ang asawa niya ay pilay. Tapos nadagdagan pa masakit ang likod. Tapos ang siko. Siya na lahat ang nagawa eh. Kaya minsan ako nag-iipon ng pera, nakukonsensya ako, hindi rin ibigay sa kanya. Bakit? Kita ko yung pagod ng asawa ko eh. Kita ko ang pagod. Yun na lang mamili ng pang-ulam araw-araw. Naiiyamot na yan. Dati ano ang pang-ulam natin? Lechon o manok? Dama ko yun. Wala naman akong magawa. Hindi ko kaya eh. Ang kaya ko na lang ay office, higa, office, higa. Kaya nga minsan nanalangin, Lord, kailan pa may pagbabalik? Pagod na rin ako eh. Amen? Kaya binabalikan ko lalo yung paghihirap ni Kristo. Then number 3, not only His loftiness, in His lowliness, but also in His love. Amen? In His love. Kaya merong talata natin binasa, ibinigay niya ang kanyang sarili sa atin. Dahil ng kanyang pag-ibig sa atin. Tama ho ba yan? John chapter 15 verse 13. Basahin po natin. John 15 verse 13. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibinigay ng tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Yung bigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, diyan may kaibigan pa eh tayo'y kaaway. Amen? Tama ho ba? Kaya, aywan ko, ako pagbubulay, ang laki ng problema ko kung wala ako kahilig-hilig na umattend ng gawain ng Diyos. Bet sa opposite sex, ramdam mo na concern siya sa'yo. Ramdam mo ba yun, Romel? Kala ko yung may ramdam ka na eh. Bawal pa yan. Ramdam mo ba, Brother Albert, yun? Ba't parang hindi ka makamik? Ramdam mo ba, Eloy, yun? O, si Brother Albert pa. Ang ninong ko na ramdam na ramdam din niya ng kanyang... Ba wala pala ninong Bioli? Backslide muna. Ay, kayo talaga schedule kayo kung mag-backslide, ah. Naka-schedule ha kung kayo mag-backslide. Ramdam mo ba yung brother, sister Maricel, na ramdam mo yung may concern sa iyo? Pag hindi mo ramdam, alin kaya may problema, ikaw o yung siya? Bet ayaw mong umattend? Bet ayaw mong panalapunan? Sino may problema? Baka hindi mo ramdam ang pagmamahal ng Diyos. Ako ramdam ko ang pagmamahal sa akin ng aking asawa. Ba yung aking mahalin na may kapintasan? May kapansanan? Ramdam na yun. Tama ba? Nasa kayo kayo pagtitimpla lagi ng kape? Nasa kayo paglalaban ng isang katerba? At araw-araw yun. Maglilinis pa ng sahig. Araw-araw yun. Pati nga mukha ko nililinis. Lahat ay nilinis. Ramdam ko yun. Bet ramdam mo ang opposite. Bet ang Panginoon ay hindi. Ramdam mo ba ang Diyos pag nagising ka ng umaga? Yun na lang tumiktala akong manok at pakinig mo. Magpasalamat ka na. Ibig sabihin, buhay pa ako. Ibig sabihin, magkakanulo ka na kung nakatatlo yan. Diba? Yung napakinggan mo palang manok, magpasalamat ka na. Bakit? Maraming taon din nakapakinig ng manok. Di ka? Alam mo, ayan ay parang karaniwan. Pero mga kapatid, luluha ka dyan. Walang ordinaryong ginawa ang Diyos. Dapat ramdam. Binga, multo, nararamdaman mo. Si Romel, isang araw, Pastor, may nakita ko diyang bata. Nakapula.
Nakatingin siya, di ako kinikilabutan. Sabi ko, may baka naman yung kapatid ni Justin. Ni Jander. Hindi, pastor, nakasul yun. Kaya mga duwag, minsan lagi pinagpapakitaan yan eh. Yung kalimitan yung mga duwag, yan ang pinagpapakitaan. Ano? Kaya ho yan, ayaw ho maiwang mag-isa dito. Ganyan yan. Bitaw na papunta doon. Paparamdam. Paano ito si Joyce at saka itong si Jane? Palibasay, anak ng lalabasin. Nandyan ako sa harapan, dahil sila'y galing, nangaon yata, galing sa outreach, kita daw talaga niyang may dahil sa akong bata, may katay sa akong bata, inisip daw nila, si Jimuel. Naalala nila, kasama nga pala natin sa outreach si Jimuel. Sino yun? Kunwari, ito naman mga ito. Pag ako nag-iisa na din, doon ako sa office, di ako nalabas hanggang hindi nadating yung mga yan. Pagsala sa office sa kwarto, may malay mo, makita ko nga. Pero tinignan sa CCTV, wala. Tama si Jane, si Joyce, ramdam nila eh. Pero salamat naman, naramdam din nila ang pag-ibig ng Diyos. Kayo mga miyembro, ramdam niyo ba ang Panginoon Diyos sa inyong buhay? Kaya sana hindi na tayo nagro-roleta para magpasalamat. Nung talagang ramdam natin ang biyaya ng Diyos, tayo magpasalamat. Alam mo sa prayer and fasting, ang paborito ko dyan ay ako'y tawaging magpasalamat. Bakit? Ang sarap halwatin ng Diyos sa pagpapasalamat. Hinahalwat ko ang kanyang being at hinahalwat ko ang kanyang kabutihang mga ginawa. At habang ginagawa ko yun sa aking isipan, karamdam ko natulo na ang aking luha. At pagtigil ko, ako'y satisfied. Ako'y nakasamba. Bakit? Dama ko ang biyaya ng Diyos. Lalo't naman tayo pakulang-kulang. Hindi man tayo sakdali, hindi man tayo sinless. Araw-araw tayo pinapatawad ng Panginoon. Hindi man tayo makakita ng kaluwalhatian para bang nakakita tayo ng Superman. Na parang isang nagliliyab na planeta. Hindi ganon. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay napapakita sa kanyang kabutihan, sa kanyang awa, sa kanyang pagpapatawad. Are you with me? Hindi magic ang glory ng Diyos. Araw-araw na andyan yan. Maliwanag ko ba? Kaya ako minsan nalulungkot talaga ako eh. May nakikita akong taga-Taysa naman, linggong-linggo, mag-o-online lang. Sa isip ko na lang eh, kailan pa kaya ari matututo? Minsan attend, nakaminsan, nakasya dalawa, bago uli bumalik, taon uli. Pero naka-online. Hindi tayo challenge sa mga bago. Kaya kayo mga bago, huwag kayong titingin sa tao. Huwag kayong titingin sa tao. Kay Kristo kayo tumingin. At kung kayo titingin sa mga tao, yung sa biyaya, nakadepende. Dahil kaya yan nagpapatuloy, dahil naiintindihan nila ang biyaya ng Diyos. Amen? Ay may mga bago tayo. Kala mo, natutuwa pa kayo kay Francis? Amen? Di ba kayo natutuwa sa kanya? Yan hoy, nagtatricycle pa yata para makarating dito. Pangalan nito? Si Jurek. Nasaan si Brother Jurek? Si Jennifer, di ka? Minsan nga nagugulantang pa, wala dito sila Jurek. Hindi kasi sila talaga pagka malayong may mga hindi talaga sila arte, pero naka-online. Pero nagsisikap sila. Pero itong mga batid, di ba natutuwa sa kanya? Amen? Kaya nakakahiya kapag tayo hindi maging sample sa kanila. Tama ba? Meron pa tayong bago diyan? May baptist tayo sa taga Taiwan. Hong Kong pala. Taga Hong Kong. Pero matagal ng baptist yan. Alam na niya mga backslider, alam na niya mga hindi nagtatays, alam niya hindi nag-o-offering, alam niya hindi nagsisimba. Bakit? Ganun din siya. Okay. So, hindi, biro lang. So, pantatlo in Islam. Maliwanag ko ba?
Nadadaman niyo pa ho ba ang pagmamahal ng Diyos sa inyong buhay? Sino sa inyo hindi nagkakamali? Pero bakit kayo buhay pa? Amen? May public at private na pagkakamali, pero pareho lang yan sa Diyos. Kasi ang ating iniingatan lang sa public, hindi ang Diyos, ang tao. Dahil ang tao, hindi basta nagpapatawad, pero ang Diyos nagpapatawad. Alam mo ang problema sa public? Tao. Hindi ang Diyos. Pero ang tao hindi. Tama. Pero ma-public at ma-private, pareho lang yan sa Diyos. Pero bakit buhay pa tayo? Naintindihan niyo ba yan? Kaya karapat dapat siyang alalahanin. Sa kanyang loftiness, sa kanyang lowliness, sa kanyang love, then number 4, sa kanyang life. Sa kanyang ikinabuhay. Amen? Meron nga tayong namatay na ayaw na nating alalahanin. Ang sabi mo pa, magaling ang namatay na. Bakit? Galit ka eh. Meron ba kayong karanasan ng ganyan? Nakahitong-tuwa pa siya'y namatay. Ako'y may kiklalang ganyan. Mismo nagsumbong sa akin. Kasi kita ko sa lamayan, di mo lang naiyak. Wala pa ako dito. Wala lang. Parang wala lang. May kapaitan pala sa kanyang puso. Alam niyo ba, marami na akong alam na sikretong buhay. Huwag niyo akong pilitin, baka ako masabi. Alam ko. Yung kanina sabi ko sa kanina sa inyo, gustong-gusto yung lalaki. Nag-aabang na lang siya ay titigan. Pero wala eh. Kaya kayo mga babae, huwag talaga kayo magpapakita ng ebidensya. Amen? Para maiwasan yung mga pribadong kamalian, dumistansya ang opposite sex. Pag lalaki yan, huwag kang daiti ng daiti. Amen? Vice versa din naman, ang lalaki huwag ka rin daiti ng daiti. Amen? Sapagkat yan ay nakukuryente. Nakukuryente yan. Tama? Walang naglalaro sa apoy na hindi napapasok. Kaya kung napasok na tayo, abay, madala na. Amen? Huwag hayaang yung apoy na yun ay magliyab ng isang babarangay na liyab. Kung kaya pa namang buhusan ng isang kitsing tubig, ay buhusan agad. Amen o ba, mga babae? Huwag kayong daiti ng daiti sa mga lalaki. Tama? Huwag kayong makipagkiskisa ng inyong katawan. Dahil lalaki ang mga yan. Yung bakla, nadadarang pa rin eh. Pag dinadaitihan, ay di lalo yung kunwari lalaki. Alam mo, ako'y natulungan talaga ng bylaws na yan. Gusto kong sabihin ito yung katotohanan yan. Magaling na yung cure is better than ano yun? Yun. Tingnan niyo po ang Hebrew chapter 12 verse 1 to 3. Hebrew chapter 12 verse 1 to 3. Nandiyan pa ba kayo? Kaya't yaman, nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ang takbuhing may pagtitiis, ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Verse 12. Verse 2. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ang ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng cross, naniwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan. Verse 3. Sapagkat dili-dilihin ninyo, yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga kasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo huwag magsihina at manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Verse 4. Hinahanap ko yung talata, hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo na nakikipag-away laban sa kasalanan. Ito niyo ang Panginoon.
hanggang sa kamatayan nilabanan ang kasalanan. Tayo hindi pa tinutukso-tukso na. Oh, sa totoo na. Kala niyo ba ang tukso ay kinakailangan lapitan ka pa ng babae? Cellphone pa lang. Maraming backslider na dahil ng cellphone pa lang. Amen? Cellphone pa lang. Magpakatotoo lang tayo. Alam naman ng Diyos ang ating buhay. Alam mo kung bakit tayo walang sigla, walang giti ang ating pananampalataya? Isa sa dahilan yan, cellphone. Magpakatotoo lang tayo. Kaya kayo nalulungkot, daming pinupuntahan, di ka man lang nagpo-post ng talata. Tapos sasabihin mo, hindi alam. Bet alam mo yun. Bet alam mo yun. Bet ang talata lang. Minsan like nga lang, wala pa. Ako'y nakakapagod ka. Nakakapagod. Nakakaintindi ba tayo? Amen? Minsan pagkatapos ng mensahe, wala na uli. Ako'y pastor din pagdating sa media. Monitor ka rin ang mga membro maging sa media. Alam ko yung hindi nagpa-participate. Alam ko yung mali ang gamit. At discern ko talaga yung mali ang gamit. Dahil isa sa masiglang Kristiyano, yung hindi babad sa mali. Pero kung ikaw ay babad sa mali, talagang hindi ka sisiglang Kristiyano. At aramdam mo naman yung nagsisigla-siglahan laang. Tama? Gano'n tayo katapat gumamit ng cellphone? Gano'n? Kumusta ka na pag nasa kwarto mo? Na ikaw lang mag-isa? Ano talaga ang pinapanood mo? Ano ang pinupuntahan mo? Anong nilalaro mo? Ako'y nagtataka, araw-araw na tayo gumawa ng talata, ang dami member, walang participation. Tapos makikita mo, i-display kung saan lugar naroon. Tapos sa simbahan, di makarating. Nakakapagod. Sa isang leader, nakakapagod yan. Amen? Kundi nga lang dahil ang biyaya ng Diyos. Ewan ko lang, bet nakakainip. Ako'y naiinip eh. Bet yung iba yung tagal matuto. Kaya ba natututo rin? Kaya ba natutuwa sa mga preacher natin? Ay, talagang malalaman eh. Sila lang ay butuhan. Pero yung kanilang mga mensahe, malalaman. Amen? Ay di lalo pag nag-preach si Brother Ran malaman talaga yan. Bakit? Ay butuhan eh. Amen? Si Kristo po ay nabuhay na lumalaban sa kasalanan. Kaya ating alalahanin si Kristo. Siya yung buhay na nakipagdigma talaga sa kasalanan. Tayo hindi. Naglalaro tayo sa kasalanan. Hindi tayo nakikipagdigma. Tama ho ba? Amen ho ba? Ay, ewan din, kailan kaya tayo makakakita ng mga Kristiyanong talagang on fire sa Panginoon uli? Alam ang kasalanan, hindi lang naman ang kasalanan ay immoral. At ako iniwala, lahat ng kasalanan ay immoral. Kaya hindi mag-touch, immoral din yan. Are you with me? Immorality din yan. Lahat ng kasalanan, immorality yan. Philippians chapter 1, verse 5 to 11. Tama ba yan? Hindi yan. 2:5 to 11. 2:5 to 11. Ito yung buhay ng Panginoong Hesus. Mangagkaroon kayo sa inyong pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Dahil nag-aaway yung dalawa, Kristiyano, itong isaksak nyo sa inyong kukote na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ng pagkapantay niya sa Diyos. Kundi, bagkos hinubad niya ito. At nag-anyong alipin. At nakitulad sa mga tao. At palibhasi nasumpungan sa anyong tao. Ay siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Yan ang Kristong ating inaalaala. At deserving alalahanin.
Dahil ang kanyang buhay, ang ganda. Ako ito ang tuwa na sa buhay ni Pastor Hernandez. Kaya ba'y bless sa buhay ni Pastor Hernandez? Siya hindi magaling sumigaw, pero yung kanyang buhay ang nasigaw. Amen? Kala mo, ang daming gumagawa ng masasama sa kanya. Nabalita na ba na siya, ano? Napublic na ba siyang siya sa masamaan loob at nagwawasang? Isa rin sa aking kinabiblesan ay si Brother Joseph. Kilala niyo ba si Joseph? Yan, pag namatay, iiyak talaga ako. Nung ang inay namatay, alam ko namang ligtas na siya. Sabi ko, iti maharap ko na. Pero nung kita ko ang bangkay sa harap ko, niyakap ko eh. Nag-flashback lahat. Alaala ko nung wala ang tatay sa abroad, ako binubuhat ng inay para lang magpagupit kay Kaduni, pupunta ng pansitan, etc. Pagkapapasok sa school, binubuhat din niya. Naalaala ko ang lahat ng ginawa sa akin ng aking inay. Naalaala ko ang kanyang buhay nung siya'y mamatay. Mas deserving alalahanin ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Sa kanyang buhay. Then last, in His leading. Dito tatayo, naalala ko yung kay Brother Henry, na parang tayo ay tinitimbang. Kaya yung iba, tapang na daw. Sa totoo, tama sinabi na Henry, ang bait pa nga natin. Ano kay Pastor Ding, ang kanyang anak nakasal na. Nabasa niyo yan? Bakit? Sa kanila, hindi bawal sa kanila ang long-term relationship. O sa totoo na, kapag kayo nagsagutan, mahaba na ang isang buwan na kayo hindi makakasal. Sa atin ba ginagawa natin yan? 3 months. 3 months. Kapag kayo naging magnobyo at magnobya na, mahaba na 3 months. Dapat kayo kasal na. Ginagawa ko ba sa inyo yan? Kahina ko pang ang leader. Mahina ako mag-implement, kaya nagtatampo na agad eh. Tama ba? Si Pastor Abante, papangalanan ka na yun. Sa kalagitnaan. Di lalo na kayo doon pupunta. Abay kami dumating doon eh. Binanata yung estudyante doon eh, sa gitna namin. Kaya huwag kang tutulog na yan. Alam kong maganda yung upuan yan, pero yun ay mahal para tulugan mo lamang. Sa gitna ng publiko, minumura yung worker. Kayo kaya mag-worker pa. Kung ganong minumura kayo ng pastor nyo sa kalagitnaan, mabait pa ang simbahan dito. Amen? Kasi alam kong bakit. Hindi ko kayo wagas na lalaitin dahil kilala ko rin naman akong mahina din. At kung authority ako mag-preach ng matapang, hindi dahil ko yun, dahil ang Word of God. Amen? Tingnan niyo po, bago ko basahin yung 17 to 22, basahin ko muna ang John 1:14. Dito naman tayo magtatapos na eh. At nagkatawang-tawang berbo. Ito nga ang talata. Pagdating sa ganyan. At tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama. Na puspos ng biyaya. At katotohanan. Balanse. Hindi puro biyaya. Baka makonsinte. Pero wag din namang masyadong extreme sa katotohanan. Amen? Dapat full of grace and full of truth. Naintindihan niyo ba yan? Ayan, tingnan natin ngayon ang context natin. Sa 17 to 22. Tingnan niyo pa, ano ang banat ng 7 to 22? Dapat sa pagtagubilin niyo nito ay hindi ko kayo pinupuri. Truth yan, truth. Amen? Sapagkat kayo nagkakatipon, hindi lamang sa mabuti kundi sa lalong masama. Rebuke yan. Akala mo na-attendan, ni-rebuke pa. Kay Pablo, pagdating sa katotohanan, hindi given, porque kayo ma-attenda, ayos ka na. Na-attenda, ni-rebuke pa. Yun ay truth. Verse 18.
Sapagkat una-una ay nababalitaan ko na kung nangagkakatipon kayo sa iglesia ay meron sa inyong mga pagkakabahabahagi. At may kaunting paniniwala ako, truth yan. Verse 19, sapagkat tunay na sa inyo ay mayroong mga hidwang pananampalataya. Rebuke yan. Dahil ang katotohanan dapat nagre-rebuke. Are you with me? Talagang katotohanan dapat sumasaway. Truth yan eh. Kalaban ng truth ang kasinungalingan, kasalanan, upang yung mga napatunayan ay mga hayag sa inyo. Verse, ano pa yan sabi ko? 20. Kung kayo nga ay nangagkakatipon na hindi kayo maaari magsikain ng hapunan ng Panginoon, kita ninyo nga. Kaya dapat may pagsisiyasat bago tayo magbanal ng hapunan. Then verse 21. Sapagkat sa inyong pagkain, ang bawat isa'y kumukuha ng kanikanyang sariling hapunan na nagpapauna sa iba at ang isa'y gutom at ang iba'y lasing, parang yung fasting. Nakakalungkot, wag sana mangyari sa atin yon. Pagka may prayer and fasting, nakapila na, nahuhuli pa eh. Nakadalwa ng karanasan kami, kina Pastor Ding, nasa unahan na eh. Nung kumain sila pa, nasa pahuli. Mababait talagang taga-good shepherd, taga-God is able. Ito pala, naalala ko lang. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa God is able Baptist Church dahil sa Panginoon. Bakit? Pag dumadating ang mga workers sa good shepherd, para silang Panginoon. Ay, behave kayo na andito ang taga-God is able. Talagang tingin nila sa atin, hindi nagkakamali. Kaya mag-iingat kayo. Kaya sabi ko sa mga worker, kaya magbabait lalo kayo doon. Bayan, tingin, behave. Andiyan na ang taga-God is able. Kakatakot. Amen? Ibig sabihin, biyaya yun. Amen? Natutuwa ba kayo doon? Eh kaso lang, nakakatakot. Pagdating nila din, madat nga kami nag-aaway ng aking mga kasawa. At nagliliparan ng pinggan. Kung ipagbidayata ng iba tayo, hindi nagkakasalat santong-santo. Eh ganun eh, sabi sa akin ng mga yan. Ano, Pastor, ramdam ka namin. Galang na galang sila sa God is able. Tama ba yan? O sinagsisinungaling lang ito sa akin? Tama ba yan? Tama? Oh. Hindi, mano ng mano. Kaya nga sinasara ka ng office. Mumano ng mumano. Sabi, mami, pakisara ng office. Bakit? Eh, tsaka papasok yung mga yan. Mamano na naman. Tumanda na ako na kaya ako nagpapatina na eh. Punto ko lang mga kapatid. Bakit ako eh? Nawala na yun. Nawala ulit. Sapagkat inyong pagkain, ang bawat isa'y kumakain ng kanikanyang sariling hapunan, nagpapauna sa iba, at ang isa'y gutom at ang iba'y lasing. So, yung ibang simbahan, nakakalungkot, nababadsyat, maging sa pilahan pa lang ng pagkain, nasisira ang patutuo. Kaya dito, pag may prayer and fasting, salamat, may Brother Henry tayo, organize. Natutuhan natin niya kay Brother Ruel. Di ka? Actually, ang pasimuno dito ng pag-organize niya si Brother Ruel eh. Tapos na-adapt na natin at naitutuloy-tuloy natin. Pero sa iba talaga, nasa unahan ka na, nauhuli ka pa. Bakit? Nananabig eh. Iba magagalilas po sa fasting, magkakapanuntukan na agad. Nakakalungkot yun. Nakakalungkot yun. Kaya ko ituwan-tuwa na ang mga workers natin iginagalang doon. Ibig sabihin, Amen? Biyaya ng Panginoon. Di ba? Ay may natutuwa sa atin. Ngayon lang, itong iglesyang ito hindi pinupuri. Puro rebuke. Ngayon, pagdating ng verse 22. Ano? Wala ba kayong bahay na inyong makakanan at maiinuman? O niwawalang halaga ninyong iglesia ng Diyos? Gapila na kayo? Nung uubos kayo? At hinihiya ninyo ang mga wala ng anuman? Nakauna na, nahuli pa. Ano nga aking sasabihin sa inyo? Kay bagay aking pupurihin, sa bagay na ito, hindi ko kayo pinupuri. Yan ay truth. Ganyan manguna ang Panginoong Sus sa magitan na ipinadali na kay Pablo. Pero hindi lang truth. Pagdating po ng verse 27 to 30, tingnan niyo po, ito naman yung grace. Are you with me? Kaya ang sarap alalahanin sa banal na hapunan. Ako naman hindi deserving eh. Okay, ang dami ding sawayin. Ang dami ko rin kasalanan. Pero salamat na lang ang Diyos, may grace. Tama? Tayo nyo, grace yan eh.
Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di karapat-dapat. Ay, sinong karapat-dapat? Doon sa unang pinakita doon walang kayusan, sa pila, sa pagkain, sa panalhapunan, sabi ni Pablo, hindi ko kayo pinupuri. That is rebuke. That is after the truth. Pero pagdating ng 27, nag-ibang tono. Amen? Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay, uminom sa saro ng Panginoon, na di karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan ng dugo ng Panginoon. Verse 28, datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili. Saka kumain. Kalain mo, sinampal mo na bago inalok. Ano tawag doon? Sampalok. Tama? Ganyan yung balanse. Ang Panginoon ay balanse. Hindi sa extreme. Ayaw ko ng puro biyaya na wala ka namang pagsisikap. Pero ayaw ko rin naman ng puro banat na wala nang biyaya. Si Kristo ay grace and truth. Tama? Sinampal muna ng kaina-inaman. Saka inalok kumain. Grace and truth. Kaya mga kapatid, huwag kang masyadong guilting-guilting parang wala ka ng pag-asa. May biyaya ang Diyos. Basta given, umiiyak ka sa kasalanan. Natututo ka sa iyong mga kasalanan. Repent of your sin. Kaso lang nakakalungkot. Bakit gadoon ka ng doon? Matuto ka naman. Amen? Amen. Grace, matuto din tayo sa paggamit ng cellphone natin. Kaya ba'y nagbabasa pa ng Bible? Kaya ba'y nananalangin pa? Kaya ba'y pinagpapala pa ng salita ng Diyos? Kaya ba'y may devotion pa? Kaya ba'y nananalangin pa? Pinagpipray nyo pa ba ang church? Pinagpipray nyo pa ba ang gawain? Kaya kanina, kasarap-sarap ng evangelistic, biglang nawala ang kuryente. Kaya mahalaga yung pinagpipray din natin ang bawat event. Hindi lang pag-anniversary, before, during, and after. Every services na meron tayo. Yung ating 250 goal, ating pagtulong-tulungan. Amen? Kaya naman natin yan. Grace and truth. Kaya dapat alala, kala niyo mga kapatid, ang Panginoon po ay hindi. Ang Diyos ay nakakatakot na nakakatuwa. Pakinggan nyo lang yung Bibles natin, nakakatakot Pero pakinggan mo din naman yung pagpapatawan din sa nakakatuwa Grace and truth. Amen? Tingnan nyo po ang mga workers ngayon. Minsan nga, nagsoy-soy sa mami, parang bait-bait na pastor ngayon. Parang yatang gusto kong ipaghiganti ko siya Dahil talagang mga yan nung una-una yan Talagang matindi yan. Pagka yung ubos-ubos sa pagkain, talagang nasasabihan ko hoy, hindi lang ikaw may bituka. Kaya pinagkakasya namin isang kaban, isang buwan. Kaya malimit ang fasting. Wala pa yung pray and fasting niya, nagpa-fasting na kami. At malimit. Pero ngayon, nagtatabaan ng worker. Minsan, akala ko nga si Eric yung nadaan, si Tina pala. Minsan, napapagkamalang ko pa, aba, si Tina pala yung akala ko si Eric. Biyaya na pa. Amen? Biyaya na Diyos yun. Alam nga naman tayo magreklamo. Sa wala nga tayo nagpapasalamat. Alam naman tayo magreklamo kung tayo meron din. Sinabi ni Pablo, ako'y marunong sa wala, marunong din man sa meron. At mas marunong ako pag meron. Hindi ko na yata alam pag wala. Kaya nga kanina, hirap na hirap ako mag-preach kanina sa evangelistic. Nainit ng bait ko Bakit? Sa Diablo naman ang init ng bait ko. Itong satanas na ito. Diablo talaga. Kung kailang ulot na ako mag-preach, kung kailan nawala. Are you with me? Kaya may natutuwa sa buhay ng ating Panginoong Hesus. At sa kanyang pangunguna sa ating buhay. Dahil kung tayo papatulan ng Panginoon, sino kayang buhay pa sa atin? Kaya mga workers, buhay pa kayo kung tayo pinatulan ng Panginoon. Pero salamat, ang Diyos ay balanse. Kaya kung ang pastor nyo may hagot, may biyaya din. Amen? Hindi puro hagot. May biyaya din. Ano ang biyaya? Sabi ng Panginoon, numadat nga niya mga alagad niya na natutulog. Nung siya'y malapit na pagkanalo, sige, ituloy nyo na ang tulog. Yun ang biyaya. Kaya kayo mga tulog na, ituloy nyo na. Bakit? Patapos na tayo.
balance ang ating preaching. Amen? Amen? Sa totoo na ho, hindi ho madaling magdawa ng outline. Tatlo yan. Tapos may araw-araw pa tayong Bible study. Pero kayo masaya. Tayo po'y manalangin. Napagpala namin Diyos sa langit, kami po'y nagagalak, Panginoon,